Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Sa unang pagkakataon, tuluyan ng inamin ni Jamila kay Teresa ang totoong nararamdaman niya para kay Marcos kahit daw mawawala ang galit sa kanyang dibdib dahil hanggang ngayon sariwa pa rin sa kanya ang sinapit ng kanyang ama at kanilang mga kababaryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, pinado siyang may utang na loob pa rin siya kay Marcos dahil ito mismo ang sumagip sa kanya sa bingit ng kamatayan. Imik namang nakinig si Teresa bago nito marahang sinabi na nauunawaan niya pinagdadaanan ni Jamila. Ayon kay Teresa, bawat tao ay may kanya-kanyang misyon sa buhay. Para sa kanila, ang tungkulin nila ay mailigtas ng inosenteng buhay. Para naman kay Marcos, ang misyon nito ay tuparin ang responsibilidad bilang sundalo. Nagkataon lamang daw na sa gitna ng kaguluhan ay may mga taong nagmanipula ng sitwasyon. Naniniwala si Teresa na hanggang ngayon ay dinadala pa rin ni Marcos bigat ng pagkakamaling nangyari noon at ginagawa nito ang lahat upang maitama iyon. Sandali pa ay dumating na sina Nana, Harna at Omar sa ospital upang dalawin si Jamila habang masayang nagkukwentuhan ang pamilya hanggang tingin na lamang itong si Jadil mula sa malayo. Hindi ito maaring ipahalata ang tunay niyang pagkatao bilang undercover na pulis dahil maaring malagay sa panganib ang lahat kapag nabunyag ang kanyang sekreto. Samantala, binida naman ng Task Force Alpha sa media tagumpay na pagkakahuli sa magkakapatid na Rosales. Sa harap ng maraming reporter, todo papuri si Azuelo sa naging operasyon ng Task Force Alpha upang maibalik ang tiwala ng publiko sa kanilang grupo. Laking gulat naman ni Jobet at Axel at nang makita nilang may kasama pala si Felix sa naturang operasyon. Sa mismong harap ng media, nagsalita si Marcos at sinabi nitong pangunahing prioridad nila ang kaligtasan ng mga sibilyan. Ayon sa kanya, naging matagumpay ang misyon dahil sa maayos na koordinasyon ng buong team at ligtas ng nasa pangangalaga ng mga doktor ang lahat ng biktima. Habang si Asuelo naman ay abalang sumasagot sa mga tanong ng reporters upang muling pagandahin ang imahe ng Task Force Alpha sa publiko. Ngunit habang abala ang lahat sa harap ng kamera, isang mapanganib na plano na pala ang isinasagawa sa likod ng eksena. Isang sniper ang palihim na pumwesto upang patahimikin ang kapatid na Rosales bago pa sila makapagsalita tungkol sa pinagmulan ng mga armas na ginagamit nila. At isang iglap, umugong ang sunod-sunod na putok ng baril sa gitna mismo ng media briefing. Bumagsak sina Jobet at Axel habang nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao sa matinding takot. Mabilis na kumilos sina Lara at Marcos nang matukoy nila ang posisyon ng sniper. Agad silang sumugod sa rooftop habang pilit namang tumatakas ang salarin. Ngunit hindi nito napansin na may naiwan pala itong bala na dinadaanan nito. Isang ebidensyang maaring magbunyag ng mas malalim na lihim. Pagdating ni Marcos sa rooftop, nitong inutusan ang kanyang team na hanapin ang lahat ng posibleng ebidensya. Samantala naabutan naman ni Lara ang sniper at nagkaroon ng matinding engkwentro sa pagitan nila. Ngunit nang mahubad ni Lara ang maskara ng kalaban, natigilan siya sa kanyang nakita. Tauhon pala ito ng sarili niyang ama-amahan. Habang abala ang lahat, palihim namang pinulot ni Montes ang balang naiwan ng sniper at mabilis itong itinago bago pa dumating si Sabdani. Doon napagtanto ni Marcos na sinadya talaga ang patahimikin sina Jobet at Axel upang walang makapagturo sa sindikatong nasa likod ng lahat. Dahil dito, agad niyang itinutos sa kanyang team na bantayan ng mabuti ang natitira nilang sospek sa ospital dahil siguradong susunod itong targetin. Ngunit habang nagbibigay siya ng utos, lihim namang nakangiti si Felix na para bang may sarili itong plano. Tahimik na nagtungo si Felix sa silid ni Tommy. Pagpasok pa lamang nito ay isang malamig at nakakakilabot ng ngiti agad ang sumalubong sa takot na sospek. Ilang minuto matapos umalis si Felix, sinabi nitong secured na raw ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, umugong ang isang putok ng baril mula sa loob ng silid. Karting kay Marcos, bumulaga sa kanya ang walang buhay na katawan ni Tommy. Matapos itong agawin ang baril ng pulis at magpakamatay. Habang ang iba ay nabigla, si Felix naman ay lihim na pangiti nang marinig ang putok. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ni Lara ang katotohanan at unti-unti niyang natutuklasan. Nalaman niyang si Felix mismo ang nag-utos kay Tommy na kitilin ang sariling buhay nito kapalit ng kaligtasan ng kanyang ina. Kung susuway daw ito, papatayin ng sindikato ang kanyang pamilya.
dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga sospek lalo lamang nataranta si Azuelo. Galit itong nagsabing mawawala na naman ang pinakamahalagang lead nila tungkol sa pinanggagalingan ng mga high-powered firearms. Yun ay wala na silang mapagtatanungan matapos mamatay maging ang huli nilang sospek. Subukan naman ni Marcos na ipaintindi dito kay Azuelo nang prangkahang sisihin ni Suarez si Azuelo. Ayon dito, hindi sana mangyayari ang lahat kung hindi nila ipinagmayabang agad sa media ang pagkakahuli sa magkapatid. Sunod-sunod na araw ng pagkakamali ang kanilang grupo at unti-unti nang nawawala ng tiwala ang publiko sa kanila. Mabilis namang pinatigil ni Marcos si Suarez bago pa ito masuspinde dahil sa matinding sinabi nito labang kay Azuelo. Habang si Felix naman ay kunwaring kalmado lang at sinabing darating din ang araw na makakabawi sila sa mga sindikato. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mas lalong lumalalim ang misteryo ng palang kakampi sina Montes at Felix. Tahimik na inabot ni Montes kay Felix ang balang inaiwan ng sniper bago nito tinanong kung bakit kailangan patayin ang leader ng hostage takers. Sa halip na sagutin siya, mariin na lamang siyang pinatahimik ni Felix at sinabing huwag makialam sa mga bagay na hindi niya dapat malaman. Habang pinagpipiestahan ng media ang panibagong kabiguan ng Task Force Alpha at SID, nagsimula namang maghinala itong si Ahmad na hindi simpleng bank robbery lamang ang lahat. Para sa kanya, malinaw na may mas malaking pwersang kumukontrol sa likod ng kaguluhan ng isang sindikatong kayang patahimikin ng kahit sino upang protektahan ang kanilang lihim. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan dito sa Blood versus Duty. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at